Happy Lord's Day. Magandang umaga po sa inyong lahat, ano? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Mag-share lang ako ng ilang talata ng Biblia. Total, wala naman po tayong ginagawa. Nandito tayo. Ayan. Ibig sabihin, nakikinig sila. Unless na umalis sila, hindi na sila makikinig. Yan. Ang ating pong pagtatalakayin, yung nakasulat sa Biblia. Yung nakasulat. Biblia po ito. New Testament, manipis lang. Ang tanong ganito. Meron bang taong walang kasalanan? Yan ang tanong. Meron bang taong walang kasalanan? Nung araw, meron po akong tinanong. Meron sumagot. Isang babae, ang sabi niya, ako wala naman akong ginawang kasalanan. At least meron sumagot. Ewan ko ngayon kung may sasagot. Oh. Etong tanong. Meron bang taong walang kasalanan? Oh. Yan. Babasahin natin sa Biblia. Kapag sinabi mong wala kang kasalanan, ito ang gusto mong palabasin. O, sige po, ano? Ang tanong ko, meron bang taong walang kasalanan? Kapag may nagsabing tao na wala siyang kasalanan, ito po ang ibig sabihin ng taong nagsasabi na wala siyang kasalanan. Okay, nandito po tayo sa anong barangay ito? 93. Barangay 93, Sonay, District 1, Tondo, Manila. Sinong chairman? Ayan, yung retiradong pulis. Retiradong pulis po yun. Si Chairman Tongket. Tongkat. Ganito po ang sinasabi na nakasulat. Pag sinasabi mong wala kang kasalanan, unang 1:9. Kung ipinapahayag natin ang ating, ito. Unang 1:8. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Verse 10. Kung sinasabi natin tayo hindi nagkasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. So, ibig sabihin pala, kapag sinabi mong wala kang kasalanan, kaibigan, ginagawa mo sinungaling ang Diyos at wala ang kanyang salita sa iyong buhay. Yun po ang kahulugan ng taong nagsasabi na wala siyang kasalanan. Sige po, ano, lakad lang tayo. Saan bang palabas kayo dito? Diyan, meron? Sige po. Dito, meron din dito. Palabas. Papunta ron. Hindi, doon ako pupunta. Wala namang ano. Wala naman ako tinanong. Wala lang ako. Hindi ko pa sinabi yan. Timano. Baka may leon. Ang leon po sa Biblia, Satanas. Kaya tanong ko, wala bang? Wala ba Satanas dyan? Good morning po. Ayan. Ikiran lang. So, maliwanag po.
Kapag sinabi mong wala kang kasalanan, ginagawa mo pala sinungaling ang Diyos. Isipin mo yan? Ginagawa mo sinungaling ang Diyos pag sinabi mong wala kang kasalanan. So, ibig sabihin, lahat tayo nagkasala. Lahat tayo. Okay, basahin natin. Si Apostol Pablo ang nagsabi na tayo ay ito, babasahin ko po paki-ano lang lahat. Ganito po nakalagay. Ang sabi ni San Pablo, Apostol, sa Roma 3:23. Anong sabi niya? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at wala sino makarapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat po makasalanan tayo. Kaya hindi ka pwedeng magturo yung kapitbahay mo walang ya. Pare-pareho lang tayong walang ya. Mahirap yung tao marunong magturo Kasi tingin niya sa kanya sarili, righteous siya. Wala pong righteous sa Biblia. Lahat tayong mga tao, meron tayong kasalanan na ginawa sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Tandaan niyo po yan. Sinasabi ng kasulatan, lahat tayo may kasalanan. Walang taong walang kasalanan. Dahil pag sinabi mong wala kang kasalanan, ang sabi ni Juan, ginagawa mo sinungaling ang Diyos. Ibig sabihin, ang nagsabi ang Diyos may kasalanan ka. Pagkatapos sasabihin mo wala kang kasalanan, lumalabas Diyos ka rin. Lumalabas. Kapantay mo ang Diyos, wala kang kasalanan. Kaya maraming tao mahilig magturo. Huwag na kayo magturo, baka kayo manuno. Purihin ang Panginoon. God is good. All the time. Saan na ba ako papunta nito? Ito, palabas po ito, Nanay. Naalala ko, pumupunta ako dito nung araw. Dito pinupuntahan ko dito nung araw. Nagba-Bible study ko dito. Dito. Oo. Ngayon, sa Biblia po, lahat po pala tayo makasalanan. Sino may sabi niyan? Si Apostol Pablo. Pero ang sinabi naman ni Pablo, ang kanyang pagtatapat ay ito. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo, yung kanyang pagtatapat. Meron siyang pinagtapat. Anong pinagtapat ni Apostol Pablo? Tingnan nga natin dito, na kung saan sinabi niya ay dali, hanap natin. Ito. Ang sabi ni Pablo, unang Timoteo chapter 1. Ito, basahin natin sinabi ni Pablo. At ako ang pinakamasama sa lahat. Sinabi ni Pablo, lahat ng tao nagkasala. Pero ang pag-amin niya, ako yung pinakamasama. So, maliwanag, Sabi ni Apostol Pablo, lahat nagkasala, ako yung pinakamasama. So, tama yung sinabi ni Pablo. Siya yung pinakamasama sa kanyang panahon. Bakit po sinabi ni Pablo yung ganong salita?
na ako ang pinakamasama. Kasi po may pangyayari sa kasaysayan, ang istorya ng buhay ni Apostol Pablo, bago siya naging apostol, siya po ay mamamatay tao. Ang pinapatay ni Apostol Pablo noon, mga tagasunod ni Jesus. Yan ang trabaho ni Pablo noon. Mamamatay tao siya. Ang pinapatay niyang tao, hindi basta-basta. Yung pinapatay niya, yung tagasunod mismo ni Jesus. Yung mga alagad ni Jesus. Kaya sinabi niya, kayo, masama kayo. Sabi niya, may kasalanan kayo. Pero ako, sabi niya, ako yung pinakamasama. At least maganda yung sinabi ni Pablo. Umaamin siya. Pero yung sinabi ni Bongbong Marcos, yung mga magnanakaw at mga sinungaling na senador at kongresista, ano sabi nila? Wala kaming kasalanan. Di kami nagnakaw. O, di ba? Hindi sila umaamin. Pero tinuturo naman sila. Sila'y binibigyan ng bolto-boltong pera. At least si Pablo, umaamin siya. Amen? O, lakad tayo. Walking. Maganda sa daloy ng dugo. Yung walking sa umaga. Para wag lumabdaw. Ay, wag lumapot ang dugo. Para lumabdaw. Para iwas, heart attack. Purihin ang Panginoon. Good morning po. Dito nung araw, di ba nagtitinda ng pasit sa may dinuguan? Asan na yun? Buhay pa ba siya? So, napag-usapan namin ni Kuya tungkol doon sa nagtitinda nung araw. Pasit na may dinuguan. Sumikat po yun eh. Na-picture sa mga TV. May sakit po pala, na-stroke. At nasa hospital. Sige, tuloy tayo, Kaya kung titingnan natin ang Biblia, maliwanag po ang nakalagay. Lahat po tayo nagkasala sa Diyos. May kasalanan tayong dapat bayaran sa Diyos. Ngayon, ang tanong, kaya ba natin bayaran ang utang natin sa Diyos? Yun ang tanong. Hindi. Yan ang sagot. Kasi, wala talagang ibabayad ng tao para mapatawad siya ng Diyos. So, dahil hindi po natin magawang wala tayong capacity para bayaran ang ating kasalanan sa Diyos, ang Diyos na rin po ang gumawa ng paraan. Ang Diyos na rin ang gumawa ng paraan. Good morning, Brother Kiko. Ayan. Magkikipo tayo sa pyesa ni Brother Kiko. Good morning. Ngayon, ang tanong so nalaman natin sa Biblia, lahat tayo makasalanan. At sabi ni Pablo, ako yung pinakamasama. At tanong, kaya ba natin bayaran ang ating utang sa Diyos? Wala. Paano natin babayaran? So, ang Diyos ang gumawa ng paraan.
para mabayaran natin ang ating kasalanan sa Kanya. Ito ang nakasulat sa Biblia. Kamu na bata ko project. Sabi sa Walang showman. 1:3:16 at 17. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17. Sapagkat sinugo ng Diyos sa Kanyang anak, si Jesus, hindi upang katulad maparusahan ng tao, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Paano tayo makakabayad? At sabi ni Juan, sumampalataya tayo kay Jesus. Ang tanong ito, totoo ba yan? O basahin natin mismo sa mismong bibig ng ating Panginoong Yesus. Ito sa Gawa chapter 26:12. Yan po ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong saserdote. Nang katanghalian tapat kami naglalakbay, nakita ko po, Aring Agripa, ang isang matinding liwanag mula sa langit, maningning pa kaysa araw. Nakasisilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14. Kami pong lahat ay nabusubasok sa lupa. Narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ikaw na rin ang nasasaktan sa pangimagsik mong iyan, para ka sumisikat sa tulis. Tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanya sinabi, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Tumindig ka, napakita ko sa iyo upang ikaw ay suguin. Magpatuto ka tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipakikita ko pa sa iyo. Ililigtas kita mula sa mga Hudyo at mga Hentil na pagsusuguan ko sa iyo. 18. Susugiin kita sa mga tao ngayon upang imulat ang kanilang mata sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sa pamamagitan, ito na po, ng panampalataya nila sa akin, sabi ni Jesus, patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapagimbanan. Yun lang po palang kailangan para tayo makabayad. Ano? Ang sabi ng Biblia. At sabi ni Jesus, ulitin ko, at sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan. Paano po tayo mapapatawad sa ating kasalanan? Sasampalatayanan po natin mismo ang Panginoong Jesucristo. Pag sinabi pong sumasampalataya ka kay Jesus, ito po yung kumpleto. Dadagdagan natin. Ika nga. 1:35 at 36. Pangulit talata. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanyang kapamahalaan sa lahat ng bagay. 36. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Kaibigan, ang totoong pananampalataya kay Jesucristo, yung merong pagsunod. Hindi ka pwede magsabing ako'y naniniwala kay Jesus, ako'y sumasampalataya kay Jesus. Pero kung wala ka namang pagsunod, kaibigan, walang alaga ang iyong pananampalataya. Ika nga sa wikang Ingles, useless. Useless. Hindi mo magagamit siya, kaibigan. Kapag sinabi mo sumasampalataya ka kay Jesus, tiyakin mo, hindi ka lang naniniwala kay Jesus, kundi masunurin ka kay Jesus. Pag hindi ka susunod, at sabi ni Juan,
Ano sabi ni Juan? Yung hindi susunod kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Isipin nyo po yan. Marunong palang mapuot ang Diyos. Pwede mapuot ang Diyos sa iyo, kaibigan, pag hindi ka susunod kay Jesus. Amen. Salamat, Panginoon Diyos, sa patutuo mo sa amin habang ako po'y naglalakad, nag-walking, na ibabahagi ko po ang iyong salita. Salamat po. Kayong mga nakikinig, nanonood ng video ito, nawa meron kayong matutunan, merong maiwan sa inyong mga puso. Ako po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, nagsasabi, mahal tayo ng Diyos. Ang tanong, mahal ba ang Diyos? Kung mahal nyo ang Diyos, pakita nyo. Paano mo ipakikita mahal mo ang Diyos? Sumunod ka sa Diyos. Ano ang gusto ng Diyos? Sumampalataya at sumunod sa kanyang anak na si Jesus. Amen? God is good. Hanggang dito na lamang ang ating munting video. Nawadat na kayo ng video ito na maayos na, nasa maayos na kalagayan. God bless us all. Dito po tayo sa Tondo, Manila. Happy Lord's Day.